Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating managawa kasalanan upang tayo maging marapat tulungan natin itong banal na pagtitiwala. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na dito akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isasama ko sa mga Birheng Maria sa lahat ng mga anghel sa banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, tumagin tayo sa ating mga kasalanan at magtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Kamanaming makapangyarihan, kami naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalan sa amin ay lumatipid, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupon po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Maganda ang pagpapahayag ng pag-asa ng propetang si Jeremias para sa mga nagdadalamhating bayan ng Huda. Isang banal na inapo ni Haring David, ang Mesiyas, ay maghatid sa kanila sa kapayapaan, pagkakaisa at katarungan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremiah. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, napasisibulin ko mula sa lahi ng David ang isang sangang matuwid. Isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas ng katarungan. Magiging matiwasay ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala. At ang Israel ay payapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao ay di na marunumpa ng ganito. Nariyan buhay ang Panginoon, nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksiyo ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupain pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muli mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mabubuhay, yang marangal at masagana kailan pa. Mabubuhay yang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran sa taglay mong katarungan. O Diyos, sihat bahaginan upang siya'y maging tapat na mahala sa iyong bayan at pati sa mahihirap maging tapat na tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong naghihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahaba. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng buong madla ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay nakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen.
Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo na po ang lahat para sa mabuting balita. Na ang kanyang bugtong na anak ay magbuhat sa angkan ni David nang magpasya si Jose pumalas sa kasunduang pakasalan niya si Maria. Ngunit naayos din ang lahat. Salamat sa ganap na pagiging masunurin ni Jose. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang tao matuloy itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niya mapahiya si Maria. Kaya itinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang inisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihim sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. At manganganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niya na Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sirs and Ma'ams, sa inyong po lahat isang mapagpalang umaga. Good morning. Good morning po, Father. Dito ikatlong araw ng Misa de Gallo na naging bida ng ating kwento ay si San Jose. Si San Jose po ay naging bida dahil sa kanyang pagkamasunurin sa kalooban ng Diyos. Pero bago po siguro yun, umabot sa punto na nasunod niya ang kalooban ng Diyos ay dumaan muna siya sa isang matinding panahon o pagsubok. Kaya siguro po, isang bagay hiya sa dahilan na pwede nating mapagnilayan, matutunan ang isang buhay mula kay San Jose is that virtue of obedience. Ang tanong siguro ngayon, paano ba nagawang sundin ni San Jose ang kalooban ng Diyos? Para sa akin, may tatlong mga bagay na pwede natin mapulot o maging dahilan bakit o paano nasunod ni Jose ang kalooban ng Diyos. Una-una, pinagkita sa kanya ang laki ng kanyang tiwala sa Panginoon. How great is his trust in God. Yung punto ba na maski yung pinaliwanag na sa kanya ng anghel, ang plano ng Panginoon, pero nandyan pa rin yung pagkalito. Yung bang hindi pagkakaintindi sa mga bagay dahil sa kanyang pagkalimitado at pagkakulang ng isang tao. Meron pa rin siya siguro mga tanong, mga bakit at paano ito nangyari na ang kanyang magiging asawa. Parang kung ikumpara natin sa panahon ngayon ay engagement period, kanyang asawa, maging asawa na hindi man lang niya nahawakan o nahalikan ay nagiging buntis. Bansin po yun, kung jowa niyo po yun, tapos lalaman ng buntis, baka wala pa kayo. So, kayo maraming mga tanong.
maraming mga pagdududa at maraming kalituhan. Pero dahil naninibabaw sa kanya ang laki ng kanyang tiwala sa Diyos, yung pagsuko niya sa kalooban ng Diyos, yung Lord, ikaw na bahala, mas hindi ko naintindihan ang mga ito, sinunod niya o nagawa niya sundin ang kalooban ng Diyos. Tiwala sa Panginoon. Siguro rin po, sa araw-araw ng ating buhay, dumating din po tayo baka dumating tayo sa punto na gano'n. May mga sandali na hindi na rin natin naiintindihan yung mga nangyari sa ating buhay. Sa punto na nakapatang na rin tayo sa Panginoon. O sa punto na kailangan naman natin sundin yung Panginoon na iisip natin. Sa ganitong punto ng buhay, maganda rin siguro na bigay sa San Jose. Magagawa po natin sundin ng Panginoon kung lalakihan at saka lalaliman po natin ang ating tiwala sa Diyos. Walang bagay ko siguro natin nakikita paano nasunod ni San Jose ang kalooban ng Diyos ay dahil sa kanyang pagsasawalang bahala ng kanyang sarili. Yung selflessness na tinatawag. Isa sa mga dahilan, bakit ang hirap-hirap pasunurin ng mga tao sa Diyos o ang mga kabataan sa mga magulang o silang mga bata sa mga nakakatanda ay yung salita na ako, yung salita na sarili, yung pagiging makasarili. Yung lagi na una ang ako at ako. Kasi masaya ako dito ako nag-enjoy. Ito yung gusto ko. Yung ganun ba na yung mga bata na patulogin nyo ng maaga o yung pag-cellphone, hindi ba ang hirap-hirap pasunurin? O kaya, mas yung ilang mga tao na under our care, ang hirap minsan pasunurin kasi lagi nangingibabaw sa kanilang sariling gusto, hilig at mga ano pa man. Pero kay San Jose, hindi po gano'n. Although, meron siyang sariling mga plano, sariling mga gusto, sariling mga sana ay pangyari sa kanyang buhay. Pero mas una at pinili po niyang sundin ang kalooban ng Diyos. Isinintabi, walang pahala po niya ang kanyang sarili alang-alang sa Panginoon. Hamon din po yun sa atin, pero wala po pong medyo mahirap. Pero kung isipin natin na may isang Diyos na nakakaalam ng lahat-lahat, na hindi tayo kailangan pababayaan. Mayroong magandang plano para sa atin. Maski may kanya-kaya tayong mga plano sa buhay, pero pagkaplano na po ng Panginoon, yun yung pinaka-the best sa atin. May mga maganda tayong plano, better plans, pero yun nga po. Ang Diyos ay may mas maganda at mabuting plano para sa atin. Siguro isa sa mga bagay na ating isipin, kaya tayo na sundin din Panginoon. Isang tabi yung ating mga sariling hilig at plano alang sa Kanya. At yung pagkapakasarili ng tao, yung laging una ang mga makamundo, mga makatatawang lupa na mga hilig at gusto. Ito yung mga mahirap na sundin. Tandaan po natin na itong panahon na Advento, mayroong natawag na penitential tawag yan, part o bahagi pa rin ng ating pag-antay. The sacrifices, the sufferings, these are all part of the preparation for Christmas. Maganda po na pabawalan yung mga sarili natin sa mga bagay na alam naman natin na nakakasira sa atin at alam natin na hindi yun yung magustuhan at plano ng Diyos. Ang konting disiplina, ang konting pagbabawal sa mga sarili natin, alang-alang sa mga mas ikakabubuti pa, ay sa tingin ko po ay maganda at mas mahalaga. Joseph was able to obey the will of God because he was selfless. Pangatlo po itong huli na sa tingin ko ay dahilan paano nasunod San Jose ang kalooban ng Diyos ay dahil sa kanyang katapatan sa Panginoon. Because of His faithfulness. Tapat po siya. Ganun sa kanyang halaga ang kanyang pananampalataya at unahin sa Panginoon. Unahin at unahin niya ang Panginoon. Gaya po ng pag-asawa na nananumpa sa harap ng Diyos na magiging tapat sa araw-araw at panghabang buhay o sa buong buhay nila. Ganun po si San Jose. Meron po siyang malawak na ugnayan sa Panginoon, relasyon sa Panginoon, na ayaw po niya iuwi yung Diyos na kanyang sinasamba at tinadakila. Mas mahalaga ang Diyos kaysa sa lahat-lahat kay San Jose.
Siguro rin po, isang paalala sa atin na magagawa lang po natin sundin ng Diyos kung tayo ay mayroong ganun kalaging tibay na ugnayan sa Kanya. Kung ganun ka tapat at puso at pagmalaga sa Diyos at pananampalataya na meron tayo. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, itong pangatlong misa regalo, naging bida po sa San Jose. Ang nakila ng simbahan ang makamundong ama ni San Jose dahil sa kanyang pagsunod, pag-oo sa kalusugan ng Diyos. Nagawa po niya yun dahil sa kanyang tiwala sa Diyos, dahil sa kanyang sa walang mahala sa kanyang sarili, at dahil sa kanyang katapatan sa Panginoon. Amen. Panalangin ng bayan. Pinangangalagaan tayong tuwina ng Diyos at lahat ng ginagawa niya ay para sa ating kabutihan. Ngayong ikatlong araw ng ating rutina, ihabilin natin ang ating sarili sa buong sa katauhan sa kanyang makaamang pagmamahal. At manalangin tayo, Panginoon, gawin mo kami masunurin sa iyo. Panginoon, gawin mo kami masunod sa iyo. Para sa lahat ng Kristiyano, habang naghahanda tayong magdiwang ng kapanganakan ni Jesus, mapagtuunan nawa natin ang anumang nagpupuklod at hindi ang naghahati sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami masunurin sa iyo. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pinunong espiritual sa ating pamayanan, nawa maging inspirasyon sila ng kanilang mga kawan sa kanilang sipag at sigasig. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami masunurin sa iyo. Para sa lahat ng bansa at samahang pandaigdig, nawa patnubayan ang kanilang mga plano at gawain ng mga prinsipyo ng panlahat ng kapatiran, pagkakaisa at pagkapawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami masunurin sa iyo. Para sa lahat ng asawa at ama, nawa pangatawanan nila ang kanilang pananagutan bilang magiliw na kasama ng kanilang mga kabiyak at kasangkapan ng kalinga ng Diyos sa kanilang mga anak sa pagtulad sa halimbawa ni San Jose. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami masunurin sa iyo. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas din sa Diyos ang ating mga personal at sariling mga intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami masunurin sa iyo. Panginoong Diyos at Ama ng lahat, ipagkaloob mo ang iyong pagpapala sa lahat ng iyong nilikhang kalarawan mo. Aliwin ang mga nahapis, bigyan ng pag-asa ang mga nag-aagaw buhay, at lahat ay pagkalooban mo ng kapayapaan at biyaya. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang ating paghahangin ng kalugdan ng Diyos, Ama na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapagpunan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, ang pagdiriwang namin ito paghahain sa iyo, ay magpagdapat nawa kami ay pangibabawa ng ngalan mo, upang kami ay maging marapat na kasalo sa buhay na walang maliw, na anak mo na limabang tao, upang kami ay pagalingin. Sa pagkasya ang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin din. Ibitaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Malapit siya ay pasalamatan. Ama namin mga pagnalingan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon.
Ang pagsusugo mo sa kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilat niya ay pinananabikan ng mahalagaling kanyang inangtunay sa kapangyarihan ng Espiritu Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng malahumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ng pag-alala sa pagkamatay at ulit pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyari namin sa iyong tinapay na nagbigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay pinarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay bukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo si Bang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kesa ni Leon na aming Papa at ni Oscar Jaime na aming Obispo at ng kanyang kapalian. Alalahanan mo rin ang mga kapatid namin ngayong lain na may pag-asa sa muling mabubuhay. Ngayon din lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalungagan. Kawaan mo at paginapatin kami lahat ng makasalong sa buhay na walang bakas. Kaysa na Mahalagang Maria, Reyna ng Diyos, kaysa na San Jose, kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Napagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikaraw ng alam mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at puri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa pagbibigay na lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananarikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagtulungan mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ang Panginoon natin sumainyo. At sumayin din. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isang isa. Peace po. Peace po. Peace. Peace po, ma'am. Peace po. Peace po. Ang mga nais kong makilala ay maaari na pong tumayo sa
Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, pinapakinaban mo kami sa laki ng pag-ibig mo na aming pinagdiwang sa banal mong tahanan ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang banal ang darating na dakilang artistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Iyo po ang inyong mga ulo, mga ginagawan at magbabastos. Basbasan at pagpalain nawa ang lahat ng mga asawa at ang mga naririto ngayon, maging bukal nawa sila ng lakas at pagkakaisa para sa buong mag-anak. Amen. Naway kaglawan ng kanyang liwanag ang inyong buhay. Amen. At pagpalain kayo ng mga ng Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos po ating banal, kapag diriwang humayo kayo upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon tulad ng ginawa ni San Jose. Salamat sa Diyos.